Ito na yata ang pinakamalayo nating paglalakbay ngayong araw. Mula Pilipinas ay 10 hours akong bumiyahe papunta sa bansang ito. At ito ang bansang Dubai. Ang Dubai ay isang lungsod sa UAE na sikat sa buong mundo. May mga magagandang gusali tulad ng Burj Khalifa at ito ang pinakamataas na gusali sa buong mundo. May mga malalaking mall din dito tulad ng Dubai Mall. At may mga magagandang sasakyan din tulad ng mga luxury at sports cars. Marami rin turista ang mga bumibisita dahil sa magagandang beach resorts. At grabe ang init sa bansang ito dahil halos lahat ng mga nakapaligid dito ay puro disyerto. Kaya samahan ninyo akong libutin natin ang mayaman na bansa, ang Dubai. Okay, ang ating unang touchdown dito sa Dubai. At syempre, ibibit muna natin ang ating mga tropa. Ayan, mga tropa. Well, anyway, ito yung first night ko dito. Kaka-arrive ko lang. So, ibibit pa natin ibang tropa. At dahil gabi na dito sa Dubai, ay kumain muna kami ng hapunan sa isang Pinoy restaurant. Dahil magiging sunod-sunod na ang adventure natin dito kinabukasan. Good morning mga buddy. This is my second day dito sa UAE. Oh, sakto. Nag-alarm yung phone ko. So, ibig sabihin, lalapag na ang isa sa mga billionaire gang. Pagkagising ko pa lang ay wala na agad ako pinalampas na oras at naghanda na rin ako ng aking outfit for today. Dahil nga meron tayong susundin sa airport na malapit na kaibigan. Yani, malilate na tayo. 12, let's go guys! Boss! Saan mo ta? At ito, si Sark, ang OG Billionaire Gang member. Siya ang makakasama natin sa episode na ito. Nakalagi ng pinto. Wisit ka! Ay, miss ko na ang Pilipinas. Ba't parang gusto ko na umuwi kagad? Ay, ganito talaga ang buhay OFW. May uwi na tayo muna. Pero kararating ko lang, papauwi mo na. Pangit yun. Hindi, ano na lang ba? Welcome nga pala dito sa United Arab Emirates! Kakarating pa lang ni Sark ay dumiretso agad kami sa aming unang destinasyon. Ang lugar kung saan nakatambak ang... Grabe. Pre, nakikita mo ba yan? Pre, may Mustang! Mga abandonadong sports and luxury cars dito sa Dubai. Iba't ibang uri ng sasakyan ang nakita namin dito. Ayon sa may-ari ng junkyard, karamihan daw sa mga sasakyan na to ay iniwan na lang sa gitna ng daan. Noong nagkaroon nga ng bagyo nitong 2024 dito sa bansa nila, marami daw tumirik na sasakyan at hindi na binalikan. At ang ginagawa ng mga tao dito sa mga sirang sasakyan ay nire-restore na lang nila yung mga pwede mapakinabangan at binubuo nila para ilagay sa isang auction at ibenta sa mas murang halaga. Parang dami naman dito, parang nainggit ako. Pre, ito. This is my dream car. Por, teka lang. Tingnan mo yung loob kasi pre. Wala nang halos laman. Etong place na to is Chop Chop Place. Scrapyard na talaga. Scrapyard na. At kung gusto nyo mapanood ang buong documentary video, panoorin nyo na lang sa channel ni Sark. Boy! Ginagawa ko dyan naman! Takin na mo, pumunta ka na nga lang dito, nakikitahin ka pa? Siyempre! Namiss lang kasi kita gaguhin. Boy, gago! Wait lang, may sabihin ako! Babarin kita! Hindi na. Boy, mamaya-maya didilim na. Kailangan natin lumabas, boy. Sige na, bilisan mo yan, ha? Sa mga oras na to ay nag-record ako ng palihim at nagtanong ako sa kanya about sa mga paranormal activities ng videos niya. So paano yun, pre? Kapag mag-isa ka lang, hindi nyo dinadaya yung video? Yun talaga yun, as is. Kung ano yung nakikita, nararamdaman. Kasi sa akin, in ghost hunt, di mo na kailangan pigihin pa kasi talagang active talaga yung mga ghost eh. Naintriga kasi ako kung totoo ba talaga o hindi. Hindi ka ba mag-aarap ng multo? Sabi mo, takot ka. Kaya naisipan ko mag-paranormal activity dito mismo sa hotel. Bakit hindi natin subukan kumausap ng multo kung may multo dito sa hotel natin? Uy, pambira ka naman, kakausap ka ng multo. Tignan mo sa labas. Wait lang. Kakausap ka ng multo, tirik yung araw. Dapat paggabi. Boy, ang multo, anytime, anywhere yan. Pero mas walang oras paggabi. Testing lang natin kung baka meron. Pinakita na rin sa akin ni Sark ang mga gamit niya sa paranormal activity niya. At in-explain niya isa-isa kung paano niya ito ginagamit. Sabi niya nga sa akin bago niya sinisimulan, meron siyang ritual na hindi ko na pinakita. Mas na yan, mas sensitive. Oh. Ano yan? Ito testing lang naman to, pre. Hindi ko naman sinasabi sa inyong meron. Pero gusto ko lang ma-experience. Pero parang meron eh. Oh, yan, real time. Ayan, nag-setup kami ng camera dito. Ito yung camera ni Sark. Rolling na siya. Tapos, rolling na din ako dito. Tapos may standby rin kaming camera dito. Ito, which is yan. So, kita nyo. At ayun din si Sark nagsisetup.
Okay, let's see. Umpisa pa lang at ito na kagad ang nangyari. Pakilala mo tayo. Holy shit. Holy shit. Pero baka ako lang, movement ko lang. Okay, So sige. let's not take that as nakakatakot. Oh, not So hello, I am Zark. My name is Zark. I'm from Philippines. And we're just here exploring Dubai. Is there any spirit with us right now? Gumamit na rin kami ng ibang lingwahe para mas maintindihan kami. Can you touch the bell or the red lighting in the chair if you're here? هل يمكنك لمس الجرس أو الإضاءة الحمراء في الكرسي إذا كنت هنا؟ Dito ay hindi pa rin ako napapaniwala. Sumasagi pa rin sa isip ko na baka hindi talaga totoo. Kaya binuksan ni Sark ang pinto. Buksan kaya natin itong ano. Sige, try mo. CR. At ito na ang mga sumunod na nangyari. Buksan din natin yung pinto. Sige, buksan mo na rin ito. Kasi dito sa place namin, kapag gabi, like sketchy talaga dahil tignan mo yung room. Hindi naman siya nakakatakot pero makikil mo na ikaw lang mag-isa kasi you're walking here, then may door dito, walang tao dyan, then may CR dyan, public CR, then ito na yung setup namin kapag pumasok ka dito. So yun na, like door. At nung inusog ni Sark ang bell, bigla itong at bigla itong tumunog at kinabahan kami parehas. Legit? Legit. Putang ino mo! Legit. Oh my God! Hindi nga pre! At nasundan pa ulit. Putang ino mo pre! Sunod-sunod na ang nagpaparamdam sa amin. Kaya nagpasya na si Sark na itigil na. Ito yung pinto. Putang ino mo pre! No way. Sorry. Oh. Ano ibig sabihin nun pre? Pre, imagine kung gaano ka-active. No way. Legit? Legit. Itong ino mo Sark. Tapos na pre, balibo ko. Ito talaga yung mas active. Ito yung mas active talaga kasi siya yung Itong ino mo Sark. Diba dito ko kasi nilagay siya. Di ba nilipat ko? Oo. Kita naman sa camera nilipat ko to. Hmm. Oo, kita sa camera yun kung paano ko nilipat. Kasi binuksan natin, di ba? So dito yung active talaga. Yung pinakita ko? Di ba dito yung siya? Dito. Yung pinakita ko, ayun nga. Nag-explain pa lang ako pre. Oh, mas may angle na dito na nag-i-explain. Makita ko pabalik. Ayoko na Sark. Yun pa lang yun ha. Hotel pa lang yun pre ha. At least ikaw mismo nakasaksi na hindi ka nag-ghost. Nakita mo na totoo yung mga equipment. Grabe naman yun bud. Ganun pala yung pakiramdam. Paano pa kapag madilim? Pre, paano pa? Pag nag-isa ako nag-overnight. Lungyo. Ayoko. Parang di ko kaya pre. Parang gusto ko na lang umuwi. At para sa susunod naming destinasyon, ang Al Madam Ghost Town Village. Ang Al Madam ay isang abandoned village na matatagpuan sa Sharjah. At ito ay kilala bilang isang ghost town dahil sa kalagayan nito na inabandona na at napapalibutan na ng buhangin. Ang village ay binubuo ng mga bahay at isang moske. Ang mga bahay na gawa sa simpleng materyales at maraming pinto at bintanang nakabukas. Ang buong village ay natatakpan na ng buhangin na parang sinakop na ng disyerto. Dahil sa kalagayan nito, marami ang naniniwala na ito ay haunted. Maraming lokal lang may kwento tungkol sa mga paranormal na karanasan sa lugar na ito. Maraming kwento ng multo at iba pang paranormal na karanasan ang kaugnay sa Al Madam. Sinasabi rin na hindi lang multo ang dapat katakutan dito. This is moving inside, and this mark also is very clear over here. So this means a beetle, nothing to worry about. Alright. So if the same marks have a line in between over here, like this, that means a scorpion is possible because of its stain. So beetle mark and scorpion mark is the same one, but the only difference is the line between this. Okay. At pagkatapos nito, bumili na kami ng pagkain para sa pag-stay namin dito overnight. Kaya huwag nyo nang palampasin at abangan nyo na ang susunod natin video kasi binili ko ang lahat ng menu sa isang sikat na Arabian restaurant at nagbukbang kami mismo sa Ghost Town. At syempre, ang isa sa pinaka hindi ko makakalimutang karanasan dito sa Ghost Town, namuntik pa namin ikapahamak at ang mga mismong lokal na nakasaksi na nakakakilabot na pangyayari ay mapapanood nyo sa susunod. Guys should be careful around here. Yeah, be careful, man. Natatakot ako pero hindi pa ako naniniwala. Bad. Sino yan? Morning. Uy, putong good morning boy. Good. Ano yan? Basahin mo to, boy. Order. Confirm. Uy, puto. May kotse na tayo, boy. Yun! You saved my life. Kotse na tayo. Makakapunta na tayo sa mga pupuntahan natin. Yan. Kain na tayo. Kain na tayo. May kotse na tayo eh. Okay, tapos punta na tayo doon? Oo. O tara! Susunod na destinasyon,
ang Jumeirah Beach Resort. Hindi tayo pwede tumayo-tayo lang dito. Tara na! Siyo mo, magkaiba tayo ng subscriber, di ba? Ngayon, yung 1.4 million mo, mag-subscribe sa akin. So, 2.8 na yun. Ay, pucha. Ngayon, kapag yung subscriber ko, 1.4 din ako eh. Nag-subscribe sa'yo, 2.8 ka na din. Kaya ano pang ginagawa nyo? Mag-subscribe na. I-check nyo na, guys. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaibigan? Pindutin na ang subscribe button at marami pa kayong masasaksiyan. Simula pa lang ito ng ating adventure. At eto naman, ang Safari Desert. Nasa desierto na tayo ngayon. Habibi! Dubai! What's up, BG? Siya po, si Ate Caril, ang ate ni Carly. Caril, mga pwede natin gawin dito. Ano ba gusto niyo? Sasakay ba kayo ng camel? Sasayaw ba kayo ng belly dancing? Sasayaw tayo ng belly dancing. Ano pa? O magpa-fire dance ka? Kaya abangan din nyo mga mangyayari. BG! Come to Dubai! Yes, sir! Lo, yung tumayo. Kaya sumakay na kagad kami ng camel at in-enjoy ang bawat minuto. Dahil sa pag-uwi namin ng Pilipinas, hindi na namin ulit ito mararanasan. Malalaglag yung unang-unang. Taas pala dito, ba't? Kinakabak. Taas pala! Ang taas siya pala! Kabay na isno ko 360 ako. Sabi nga nila, pag first time mo, hindi pwedeng mahulog ka. Kaya yun yung nangyari. Bagsak! 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 Oh my God! Oh my God! Dude! Oh! Oh my God! Ang sakit! Tugad ako po yung sakit. You hurt me, ha? Momo, sakit. Kaya tuloy ang saya at na-enjoy namin ang show ng safari. Ganito pala dito, masaya at nagsasayawan ang mga tao. Napanood namin ang fire dancing at ang belly dancing. Sulit ang bayad. At ang pinakamaganda sa lahat, Ferrari World. Ferrari ay hindi matatagpuan sa Dubai kundi sa Abu Dhabi, ang kabisera ng United Arab Emirates. Ito ay isang pinakasikat na theme park sa buong mundo at wala kang ibang makikita dito kundi Ferrari, Ferrari at Ferrari. Since meron na tayong ticket at mainit, tara! Trouble kami dito mga bad kasi hindi pinapapasok yung camera namin. Bad, paano yun bad? Hindi tayo papayagan dito, walang iya ka. Ang laki kasi ng camera natin. What passes are you looking for? The one is asking us for a pass. For the camera. You need to rent a locker. You're not allowed to take the camera inside. So hindi tayo pwede magdalang camera? Hindi. Dahil hindi kami pinayagan magdala ng malaking kamera, ay minabuti na lang namin ilagay ito sa aming locker. Sa halip, ay nagdala na lang kami ng maliit para kahit papano makita nyo kung gaano kaganda sa loob. At sa mga oras na ito, ay in-enjoy na lang namin ni Sark ang Ferrari World. Sumakay kami sa pinakamabilis na rides at hindi ko ito makakalimutan. Guys, ito yung rides na sinakyan namin. Ayan. Guys, napaka-demonyo niyan, promise. Dito ka tatalon? Diyan. Dito? Mismo sa butas na to? Yan, sa butas na yan. Babaw lang. Hindi yan. Hindi ba? Saan ba? Doon pa sa loob. Bad, isa lang masasabi ko sa'yo. Oh. Good luck. Kapag lumutan ka, ibig sabihin, alam ko na yun. Ibig sabihin tapos na. Tapos na. So boy, kailangan talaga kapag mag-deep diving dito, may license ka. May license ka talaga. Meron din naman yata silang open pero I'm not sure. Hanggang dito lang. Sana nag-swimming pool ka na lang, di ba? At this moment mga buddy, si Sark ay mag-deep dive. Dito ay nagsimula na mag-deep diving si Sark. Nakaramdam ako ng konting inggit, pero hindi pala dapat. Masaya ako dahil nakarating ako sa Dubai nang hindi inaasahan. Alam nyo ba, pangarap ko lang noon makarating dito at napapanood ko lang ito. Hindi ko inakala na ang pangarap ko'y biglang magkatotoo. Salamat sa sipag, tiyaga at dasal. Kapag ang pangarap mo ay biglang nagkatotoo, tandaan mo kung gaano ka nangarap at nagsipag para marating ito. Simple lang ang aral sa video na to.
Enjoy your life. So today is our last day dito ni Sark. Paano ba yan? Flight na namin bukas. Kita-kits sa Pilipinas.